Magigising na ang Panginoon natin. Matutuwa siya sa ating mga handa. Sa tagal kong nagpahinga, naging tapat kayo sa akin. Dapat kayong gantimpalaan. Salamat po, Panginoon. Xiaochen! Si Xiaochen. Hindi niya nagawa ang tungkulin niya. Nagtago po siya. Lagot siya sa akin ngayon. Dalhin mo na ako sa kanyang kwarto. Siya ng mga lalaki? Ano sinasabi mong mga lalaki? Katulad ng lalaking gusto mong mahalin ka. Anong nangyayari? Si Macy gising na! Takbo! Dali! Pupuntahan ko si Macy. Hindi pwede. Ang taas! Diyan ka lang! Ang kasama mo. Nauna na. Takot kang tumalon? Oo. Mataas, makamamatay ako. Halika na. Sige na, lumubog ka dyan. Huwag kang hihinga. Matalas ang paamoy ni Macy. Bilis! Lumubog na. Teka, pinatay mo ba yung lalaki? Kung totoo ang iyong hinala, lahat ng lalaki sa mundong ito patay na. Alam mo ba, lalo kang gumaganda kapag nagsusungit ka. Huwag kang sinungaling. Lubog na. Panginoong Macy, nakapagpahinga ka ba? Kamusta na? Sinutusan kita magdala ng lalaki. Hindi ko sinabing umibig ka sa kanila. Napilitan akong patayin sila kaya nabala ang pagtulog ko. Hindi ka ba tapat sa akin? Ipakita mo ang tapang mo kay Dartmouth pag nagsumbong ako sa kanya. Sumasagot ka na ngayon. Tandaan mo, isa ako sa mga maharlika ni Dartmouth noon. Sa sarili niyang palasyo. Pero nang mamatay si Loctao, 18 taon nang nakakaraan. Nagbago ang aming katayuan. Tinanggalan kami ng karapatan. Sana. Binawal. Kung galing ka sa palasyo ng itim na buwan, bakit pinapayagan kang maglakad sa mundo ng mga mortal? Hindi ba yon ang dahilan kaya ka nagsisilbi sa akin? At dahil suwail ka, parurusahan kita. Ipapakasal kita sa troll na si Hakshan. Ayoko! Hindi ako papayag! Ako ang magpapasya. Magbihis ka na ng maganda. Pupunta tayo kay Hakshan. May naamoy ako. Payag na ako! Mabuti naman. Xiaochet, ako na mauuna. Maghintay ka dyan. Bilisan mo. Maligo ka na. Bilisan mo lang. Pagkatapos isuot mong pinakamaganda mong damit. Ayokong lumabas kang kahiyahiya sa harap ni Hakshan.
pinundot mo mga mata ko? Kapag tumingin ka pa sa akin, dudukutin ko yung mga mata mo. Hindi ko sinasadya. Ngayon lang kasi ako nakakita ng nakahubad na babae. Hindi na ako titingin. Masakit ba? Oo naman. Teka, tatanungin kita. Ano yun? Nagpapanggap ka ba na isang multo para hindi ako mahuli ni Meiji? Pinatay niya ng isang lalaki kagabi. Ayoko na yung maulit pa. Hindi ikaw ang pumatay sa lalaking yun? Mabuti naman. Anong mabuti doon? Nang makita ko ang lalaking yun, wala siyang ginawa kundi mangako. Binusog niya ako ng matatamis na salita. Sinabi niyang mamahalin niya ako hanggang sa maguna ang mundo. Pero puno lang pala ng kasinungalingan ng lahat. Kung hindi siya pinatay ni Meiji, ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi mo kaya. Nararamdaman ko yun at nakikita. Sa mga mata mo. Ang katulad mo, na may mga maamong mata, ay hindi magagawa ang pumatay. At saka ano? Isa akong matinong lalaki. Anong ibig mo sabihin? Aalagaan kita habang buhay ako. At dahil iniligtas mo ako kanina, pipigilan kita may kasal kay Hakshan. Kahit na ba, sabihin kong multo ako, handa ka pa rin gawin yan? May kasama si Xiao Chen. Takbo na! Sinong lalaki yan, Xiao Chen? Kaibigan ko! Ilang! Ako ang iyong harapin. Sino ka naman? Anak ako ni Samyong. Ako si Hang Yi. Ay! Ang bigat mo naman! Ako rin! Ha? Teka, bakit kasama siya? Iniligtas ko siya. Kanina mo pa siya kasama? Ako si Ling. Ako si Xiao Chen. Nangumiti siya. Nawala ng halaga ang lahat ng bagay sa paligid ko. Naglaho ang mga takot ko at alalahanin. Wala akong inisip kundi ang matamis at inosenteng ngiti ni Xiao Chen. Ang hindi namin alam. Mula nung una kami magkita, masamang kapalaran ang naghihintay sa amin. Dahil ginawa niya ang lahat para protektahan ako. Ang biglaang pagpapasya ang minsang pinag-uugatan ng kasamaan. Pero kadalasan, yun ang nagpapakita ng totoo at tapat na damdamin. Dito kami. Kayong dalawa, huwag muna kayo aalis dyan. Pwede ba? Lalong-lalo ka na, Ling. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Kung hindi papansin ang naging, hindi rin mabubuo ang maalamat na kwento ng pag-ibig. Pero, pag natapos ang kwento, nagwawakas din ang mga bahaging may lambingan at suyuan. Ang mga tahimik na sandali na nauuwi sa ganap na kaligayahan ay bihirang magkaroon ng katuparan. May iniisip ka? Meron nga. Ikaw. At ang aking inay. Bakit kamukha ko ba siya? Hindi, mas maganda ka sa kanya. Naalala ko lang ang sinabi niya na ang isang marangal na lalaki marunong tumupad sa kanyang pangako. Pero sinabi rin niya na ang mga multo raw ay may dalang kamalasan.
却容不下一段传奇。 Mali ka. Dahil ako ang dapat mag-alala kasi nangako ka sa akin. Naaalagaan mo ako habang nabubuhay ka. Ang damdamin ko, tinanong mo na ba? Kung tatanggapin kita? O kung dapat kitang paniwalaan? Mukha ka ngang mabait. Pero hindi ko yata kaya makasama ka habang buhay. Pero nakita ko na... Sabihin mo kung gusto mo ulit makita. Maghuhubad agad ako.